Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 23, 2024. So, ngayon is ipagpatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna natin balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, naging series po namin last time is Full Armor of God. So, di ba sabi nga sa Bible verse na Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. He is the shield to those who trust in Him. Kumbaga, armor. Shield. Di ba sabi yung shield is a part of armor? And sinabi doon na yung word of God is in si God. Yung armor natin panlaban dun sa mga evil na humuhudyok sa ating gumawa ng kasalanan. So, yun po yung Bible verse na tinalakay namin last time. So, yung Bible verse na tinalakay natin yung araw is loving God is hating sin. So, itong series na tinalakay natin ngayon is tinalakay natin para sa isang linggo. And it's about dito is kailangan matutok tayong mahalin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos kasi unang, di ba, tayong mga tao, wala man sigurong tao na hindi marunong gumawa ng kasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Siyempre, paano ba sasabihin or papangaralan yung tao? Siyempre, di ba, una ipapakilala mo ang Diyos. So, pag nasimulan mo ng kilala ng Diyos, doon yung isimula na mahalin mo siya, tanggapin mo siya, pagkatiwalaan mo siya, mahalin mo siya ng buong puso mo. So, ayun na yun, susunod ka na sa mga utos niya. Pag sumunod ka na sa mga utos niya, is yung pinaka-right na gagawin natin. Yung hindi ka na makagawa ng kasalanan, hindi mo na gagawin yung kasalanan kasi wala namang kasalanan ang tinuro ng Diyos. Lahat ng tinuturo ng Diyos ay yung paglayo sa sin o sa kasalanan. Kaya nga, loving God, pag minahal mo ng Diyos, is hating sin. So, hinihate na natin gumawa ng kasalanan. So, ang Bible verse talaga natin yung araw is Isaiah chapter 30 verse 20-22. Sabi dito, although the Lord will give the bread of adversity and the water of affliction, your teacher will be hidden no more. With your eyes you will see them. Whether you turn to the right or the left, your ears will hear voice behind you saying, this is the way you walk in it. With your that's great on the overlaid with silver image, covered with gold, you will throw away like a menstrual cloth and say to them, away with you. So, napakagandang Bible verse, diba? Parang sabi rin dito ng Diyos is hindi siya marinig tayo lahat ng Diyos. Kumbaga, ang Diyos is lagi nakalalay para sa atin. So, para mako yung ating talakayan sa idumako sa nating katuruan. Lack of trust in God lead to sin. So, pag wala tayo masyadong tiwala sa Diyos or hindi natin pinagkakaturan ng Diyos, ay yung para magbuhudyok sa atin na gumawa ng kasalanan. Pero, dapat pagkatiwalaan natin ang Diyos. Kasi, pag nagkatiwala natin Diyos, is yung maglilid sa atin na huwag na gumawa ng kasalanan. Kasi, may tiwala tayo na bibigyan natin to in the right time ng Diyos. So, number 2, idolatry is an insult of God. So, huwag tayo mag-idolater ng iba kasi ang dapat lang natin ng isang idol, master. One master lang, yung di sikat lang. Kasi pag i-idol ka ng iba, diba? Parang siya sabi mo na siya yung kakayahin mo, siya yung pagkakatiwalaan mo, siya yung iniidolo mo, siya yung dapat kong gayahin. Mali yun, dapat ang si God lang dapat natin gagayahin. Parang iniinsulto natin si God pag nag-idol tayo iba. And sa last, God afflicts and guides. So, ang God ginaguide tayo lagi niyan sa lahat. Kung makasalanan naman tayo, hindi. Talaga mahal tayo ng Diyos at kaya din tayo nito. So, alam po para sa araw ito na may matutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.